anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglihila lang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan,
ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santa na Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya at yayamang dahilan sa pamamagitan ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo, pakundangan sa mahal na pasakit at pagkamatay niya sa krus. Papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na magmuli sa kadakilaan sa langit sa pamamagitan ni Jesucristo ang aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasa walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sa huling linggo ng ating paghahanda para sa Kapaskuhan, pagninilayan natin ang pagdadalang tao ng Birheng Maria sa ating Panginoon. Dahil sa kanyang pagiging bukas sa mga pangako ng Diyos at matatag na pananampalataya, naging perpektong halimbawa si Maria sa paghahanda sa pagtanggap sa manunubos. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang ating pumbutihing paring panauhin, Reverendo Padre Joey Enriquez. Pinagkaisa ng katawan ni Jesucristo, ipinapanalangin ng inang Birhen upang kahiling ay tugunin. Tayo ngayon ay nag-ipon upang purihin ang Diyos na banal. Gayon din nating ipagdangal si Mariang nagdulot ng kagalakan sa lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama, sa nananapit na pagtatapos ng paglalakbay namin sa panahon ng Adbyento, sinisindahan namin ang kandila ng pag-asa, kapayapaan at galak, at ngayon ay sinisindihan namin ang kandila ng pag-ibig. Gawaran mo kami ng lakas ng loob na magbahagi ng pagmamahal. Pagmamahal para sa buhay at sa sanlilikha. Pagmamahal sa mga makasalanan at mga banal. Pagmamahal sa mga may hirap. Taos puso kaming nagpapasalamat para sa pag-asa na inihandog ng iyong anak para sa kapayapaan na kanyang ipinagkaloob para sa kagalakan ng iyong espiritu ibinuhos sa aming mga puso at para sa pagmamahal na nagliligtas at naghahatid sa amin sa daan patungo sa iyo.
Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. sa huling linggo ng ating paghahanda para sa Kapaskuhan. Pagnilayan natin ang pagdadalang tao ng Birheng Maria sa ating Panginoon. Dahil sa kanyang pagiging bukas sa mga pangako ng Diyos at matatag na pananampalataya, naging perpektong halimbawa si Maria sa paghahanda sa pagtanggap sa manunubos. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa mawing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyaya'y mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kasihan mo kami ng iyong pagmamahal upang kaming nakapatid sa pagbabalita ng anghel tungkol sa pagkakatawan tao ng anak mo ay makapakinabang sa kanyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus, sa pagsapit namin sa pagkabuhay niya sa langit, sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Umupo po ang lahat. Iminumungkahi ni David na magtayo ng gusali o templo para sa Panginoon. Subalit pinili ng Panginoon na itayo ang kaharian ni David at sa kanyang angkan magmumula ang Mesiyas, ang maghahari at tutubos sa Israel. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Si David ay panatag ng nakatira sa kanyang bahay. Sa tulong ng Panginoon, hindi na siya ginambala ng kanyang mga kaaway. Tinawag niya si Nathan at sinabi, "Nakikita mo bang nakatira ako sa tahanang Cedro? Ngunit ang kaban ng tipan ay nasa tolda lamang." Sumagot si Nathan, "Isagawa mo ang iyong iniisip sapagkat ang Panginoon ay sumasa inyo." Ngunit ng gabing iyon, sinabi ng Panginoon kay Nathan, "Ganito ang sabihin mo kay David, ipagtatayo mo ba ako ng tahanan? Inalis kita sa pagpapastol ng tupa upang gawing pinuno ng bayang Israel. Kasama mo ako saan mang dako at lahat mong mga kaaway ay aking nilipon. Gagawin kong dakila ang iyong pangalan tulad ng mga dakilang tao sa daigdig. Bibigyan ko ang Israel ng kanyang lupa at doon ko patitirahin. Wala nang gagambala sa kanila roon. Wala nang aalipin sa kanila tulad noong una. Buhat nang maglagay ako ng hukom nila. Magiging payapa ka sapagkat wala nang gagambala sa iyo. Bukod dito, akong Panginoon ay nagsasabi sa iyo, patatatagin ko ang iyong sambahayan. Pagkamatay mo, isa sa iyong mga anak ang ipapalit ko sa iyo. Patatatagin ko ang kanyang kaharian. Kikilalanin ko siyang anak at ako na may magiging ama niya. Magiging matatag ang iyong sambahayan, ang iyong kaharian hindi mawawaglit sa aking paningin at mananatili ang iyong trono." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan na ating pong itutugon sa pamamagitan ng pag-awit. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Walang maliw ay lagi kong sa
Pag-ibig mo walang maliw, ay lagi ko sasambitin. Pag-ibig mo poon na di magmamaliw, ang sa tuwi-tuwina'y aking aawitin. Ang katapatan mo'y laging sasambitin. Yaong pag-ibig mo'y walang katapusan, sintatag ng langit ang iyong katapatan. Pag-ibig mo walang maliw, ay lagi kong sasambitin. Sabi mo poon ikaw ay may tipan na iyong ginawa kay David mong hirap, at ito ang iyong pangako iniwan. Isa sa lahi mo'y laging maghahari, ang kaharian mo ay mamamalagi. Pag-ibig mo walang maliw, ay lagi kong sasambitin. Ako'y tatawagin Ama niya't Diyos, tagapagsanggalang niya't manunubos. Ang aking pangako sa Kanya'y iiral at mananatili. Sa Kanya ang tipan. Pag-ibig mo walang maliw, ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mo walang maliw, ay lagi kong sasambitin. Ang planong pagliligtas ng Panginoon na nakakubli sa mahabang panahon ay naihayag sa pagdating ni Hesukristo. Ito ay ibinunyag hindi lamang sa hinirang na bayan, kundi pati na rin sa mga pagano. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, purihin ang Diyos na makapagpapatibay sa inyo sa pamamagitan ng mabuting balita tungkol kay Hesukristo na ipinangangaral ko sa inyo.
Ang mabuting balitang iyan ay isang hiwaga na nalihim sa loob ng mahabang panahon. At sa utos ng walang hanggang Diyos, ay nahayag ngayon sa mga hentil upang sila'y manalig at tumalima kay Kristo. Ang lahat ng iyan ay ayon sa mga sulat ng mga propeta. Sa iisang Diyos, ang marunong sa lahat, sa Kanya iukol ang papuri magpakailanman sa pamamagitan ni Hesukristo. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo po ang lahat. Narito ang lingkod ng Diyos, maganap nawa ng lubos, ang salita mo Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazareth, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya ay nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos," wika niya. "Sumasa iyo ang Panginoon." Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka. Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki, at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoon Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakilanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." "Paano mangyayari ito gayong ako'y dalaga?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at nililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya ay baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayoy ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo po ang lahat. Magandang gabi po muli sa inyong lahat, mga kapatid. Una po sa lahat ay ating munang purihin at pasalamatan ang Panginoon Diyos. Ilang tulog na lang bago magpasko? Ha? So, bali isang tulog na lang kasi nga bukas ng gabi ay Bisperas na. So, may vigil mass na tayo, di po ba? At nasaksiyan din natin na sindihan na ang ika-4 na kandila ng Adbyento. Pero parang namatay yata. Yung ika-4 na kandila. No? Maraming mga tao po ngayon ang nasa panic mode na.
At siguradong punong-puno na naman ang mga department store at supermarket para sa huling sandali ng pamimili. So napakahirap nga pag ikaw ay dadaan sa mga supermarket o di ka sa mga department store, talagang terrible ang traffic, no? Kaya nga nung ako'y pumunta rito, tiningnan ko muna sa Waze kasi po ako'y Malabon pa po galing. Taga Malabon po ako. At madalas din magmisa sa akin to si Father Badong. Kaya naimbitahan niya ako. So sabi ko sa Waze kanina, tiningnan ko pala sa Waze kanina kung ilang minuto ba ang pagpunta rito kasi first time kong pumunta po rito. At nakita ko naman 37 minutes. Aba, ang bilis naman pala. So umidlip muna ako kasi mga alauna po yun eh. So pag-idlip ko, pag tingin ko uli doon sa Waze ng mga bandang 4 o'clock, 40 minutes lang o less than. Nagbabago eh. So, sabi ko, mabilis lang man pala ang pagpunta rito. So, nakarating naman po ako rito ng matiwasay at 5:20 po ang aga ko nga dito na nakarating sa inyong parokya. Magandang tanungin natin ang ating mga sarili. Ano ba ang plano mo ngayong Pasko? May plano ka bang takasan? Ha? O hindi magpakita sa inaanak mo? Ha? Alam nyo, may nabasa po akong doon sa isang may nabasa ako, paalala po ito. Sabi doon, malapit na ang Pasko, hindi pa rin nagpaparamdam si Ninong at si Ninang. Pag may okasyon, laging present. No? Pag Pasko, hindi mo na makita. Anong style yan? Magregalo din po kayo pag may time, no? Mga ninong at ninang. Ngunit mga kapatid, may ilan din naman pong hindi nagtatago. Pero may kondisyon, no? Hindi sila nagtatago pero may kondisyon po sila na inilatag para sa kanilang mga inaanak. Sabi nga doon to all my inaanak, ito ang mga requirements sa pagkuha ng inyong regalo. Una, dapat dalhin ninyo ang original copy ng inyong birth certificate. Pangalawa, dalhin ninyo ang original copy ng baptismal certificate. No? Pangatlo, magdala kayo ng litrato o di kaya ng video habang kayo ay binibinyagan na nandun din ako. At hindi yung requirements, no? Dapat alam nyo ang kumpleto kong pangalan. Note, deadline ng pagkuha ng inyong pamasko ay hanggang December 31, 2023 lamang. Inaanak na walang requirements, hindi ko i-entertain. Incomplete requirements, walang regalo. Maligayang Pasko sa inyo. Ang tindi ng ninong na yun, no? At saka ng ninang, no? Naitanong ko tuloy sa aking sarili kung alam ba natin ang ating pinaghahandaan. Takbo tayo ng takbo, ikot tayo ng ikot, abalang-abala tayo sa maraming bagay, ngunit para saan ba yan? Bakit nga ba may Pasko? Para ba mag-shopping? Para ba may mabigay tayong regalo? Para ba magkaroon ng Christmas parties? Hindi natin matatagpuan, mga kapatid, ang kasagutan sa ating pag-unawa bilang tao. Ang kasagutan po ay maibibigay lamang ng Diyos. Napakaganda po ng isang kwento na aking nabasa at gusto ko rin pong ibahagi itong kwento na ito. Meron kasing isang bridge master. Pag sinabi niyo pong bridge master, ang trabaho po niyan, siya po yung nagtataas at nagbababa po ng tulay tuwing may daraan po na mga thread. So, yun po yung trabaho niya. So, meron po siyang isang anak na lalaki na lubos niya itong minamahal.
Na aliw naman tong anak niya na pinapanood ang mga tren na dumaraan po doon sa tulay. So minsan, nagkaroon po ng pagkakamali. May dumarating na tren at nakataas yung tulay. Dahil alam na niya kung ano yung ginagawa, kaya ang ginawa na itong bata, dahil hindi po napansin ito ng tatay, kaya tumakbo yung bata upang siya na ang magbaba ng tulay sa pamagitan ng isang control lever na matatagpuan po sa may ibaba ng tulay. Nagkataon naman na nadulas itong bata at naipit doon sa tulay. So doon siya nakita ng tatay niya at laking pagkagulat po nito nang makita ang tren ay paparating mula po sa control tower. Kaya sa mga sandaling pong iyon, kailangan niya na magdesisyon. Hahayaan ba niyang nakataas ang tulay at masawi ang mga tao na nandoon sa loob ng tren o ibababa ito at hahayaang mamatay ang kanyang anak? Ano kaya ang kanyang desisyon? Abangan sa susunod na kabanata. Pero ito po ang sagot dyan, mga kapatid, no? Masakit man natanggapin po, mga kapatid. Ngunit, ang naging desisyon po ng tatay ay ibaba ang tulay. Ibaba ang tulay at hayaang mamatay ang kanyang. Bakit tayo may pagdiriwang ng Pasko? No? Sapagkat, mga kapatid, mayroon pong Diyos na nagsakripisyo ng kanyang anak upang tayo po ay maligtas. Ang pagkakatawan tao po ng Diyos ay isang malaking sakripisyo po para sa ating kaligtasan. Magandang tanungin natin ang ating mga sarili, anong sakripisyo na ba ang nagawa ko bilang aking tugon sa kagandahan loob ng Diyos? Si Maria, mga kapatid, ay nagpakita po ng malaking sakripisyo nang tumugon po siya sa paanyaya ng anghel na maging ina ng Diyos. Diba narinig natin sa Ebanghelyo ngayon? Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi. Kaya ko rin bang isakripisyo ang aking kalooban sa kalooban ng Diyos tulad po ni Maria? Kung minsan masyadong mataas ang ating pride, no? Ayaw nating magpakumbaba, ayaw nating magpatawad, at ayaw nating magpatalo kung minsan. Mga kapatid, ang Pasko ay maaaring din tawaging season of giving. Hindi dahil nagbigay tayo ng regalo sa mga inaanak natin o di kaya sa mga magulang natin at iba pang nating mga mahal sa buhay, kundi ito ang panahon po, mga kapatid, na ibinigay ng Diyos ang anak niya sa sanlibutan. Ito rin ang panahon po kung saan ang pinakamagandang regalong may bibigay natin sa iba ay ang sarili po natin. When we give ourselves to others, we give ourselves to the Lord. Kaya nga, ang pagtulong sa kapwa ay isang napakaganda pong paraan, mga kapatid, para i-celebrate ang Pasko. Paano? Pwede ninyong ibahagi kung anong meron kayo sa iba. Magbigay halimbawa ng pagkain, ng damit sa mga nagugutom at mga nangangailangan. Pasiyahin ang mga bata at mga matatanda sa mga orphanage at home for the aged. At tulad po ni Jesus, ang sarili natin ang pinakamagandang regalo po na may bibigay natin sa iba. Kaya mga kapatid, ang Pasko ay nagpapahiwatig po sa atin ng pagpapakumbaba at pagsunod sa kalooban po ng Diyos. Sana sa ating abalang paghahanda sa pagdiriwang po ng Pasko ay hindi natin makalimutan ang malaking sakripisyo po ng Diyos at ang pagsunod na ginawa ni Maria ng ating mahal na Birheng si Maria. Mahal na Birhen ng Soledad, ipanalangin mo kami.
Palakpakan at purihin po natin ang Panginoon Diyos. Magsitayo po lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Idalangin natin sama na tulad ni Maria, maging bukas at handa ang ating mga puso at isipan sa nalalapit na pagdating ni Jesucristo ang ating manunubos. Sa bawat panalangin ating itutugon, O Diyos ng biyaya, dinggin mo kami. O Diyos ng biyaya, dinggin mo kami. Katulad ng Birheng Maria, nawa ang Santo Papa, mga obispo, mga pari at diakono ay maging bukas sa pagdaloy ng banal na espiritu upang magampanan nila ang kanilang tungkuling na ayon sa kagustuhan mo, O Diyos. Manalangin tayo. O Diyos ng biyaya, dinggin mo kami. Katulad ng Birheng Maria, kilalanin nawa ng mga namumuno sa pamahalaan ang kilos ng banal na espiritu upang magabayan sila sa bawat desisyon nila sa buhay at kanilang pagiging tagapagtaguyod ng katotohanan. Manalangin tayo. O Diyos ng biyaya, dinggin mo kami. Para sa mga dukha at nagigipit, mga nag-iisa at napabayaan, maramdaman nawa nila ang kalinga mo, Ama, sa tulong ng mga taong nagmamalasakit. Manalangin tayo. O Diyos ng biyaya, dinggin mo kami. Para sa mga nurse, doktor at iba pang nangangalaga sa mga may karamdaman, gabayan at patatagin nawa nila ng spirito sa bawat pagsubok na kanilang kinahaharap. Manalangin tayo. O Diyos ng biyaya, dinggin mo kami. Patuloyin mo, Ama, ang lahat ng mga pumanaw sa kaluwalhatian ng kalangitan. Manalangin tayo. O Diyos ng biyaya, dinggin mo kami. Dinggin mo ang aming mga panalangin, O Diyos Sama, tulad ni Maria. Dulutan mo ng galak ang aming mga puso upang matanggap namin ng buong sigla ang iyong dakilang anak. Hiniling namin ito sa pamagitan ng iyong anak kasama ng Espiritu Santo. Amen. Umupo po ang lahat. Laan na alay sa iyong palad. Buhay
pagsisika. Huwag nawang hadlangan ang aming kakulangan. Handog namin sa'yo lamang. Puri-puri ka po naming mahal, O Diyos ng langit at sa kalupaan. Masmasanan, ligapin buhay naming lahat. Lingid namin ay pakinggan. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumika, ang mga alay naming nakahain sa iyong dambana ay papadali nawa ng paglukob ng banal na Espiritu na pumuspos sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak na siyang namamagitan magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananabigan ng mahal na Birheng kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa na kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, Hosana, Hosana. Sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, Hosana, Hosana. Sa Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisa ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, to ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-ala-ala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas, sa wakas, sa wakas ng Mga ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, ningapin mo yung simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San ni Francis na aming Papa at ni Jose ng Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo si Caridad na tinawag mo mula sa daigdig na ito noong siya'y binyagan, siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayon siya'y pumanaw naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Kaya hindi ng lahat ng mga pumanaw, kawan mo sila at patuloy sa iyong kaliwanagan. Kawan mo pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, si San Jose na kanyang esposo, kaysa na mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mamakapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Sama-sama nating awitin ang dasal na itinuro sa atin ng ating Panginoong Heso Kristo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng amin. Kakanin sa araw-araw at patawarin mo
Hiniling namin kami adyan sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at iliyos sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabigan ang dakilang araw ng pagpapayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo Mga rin. kapatid, magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Pisuhin niyo po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na kasalanan ng sanlibutan, Mga kapatid, ito si Kristo, ang kordero ng Diyos na nag-alis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Nagsangalang nawa ko ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen.
kapangyarihan sa puso, ikaw ang tanging yamang hindi mapapantayat. Ang may ilaw sa luntiang korona, pag-asa ang dulo sa mundong naghihintay. Sa pagpawi ng kadiliman, kasalanan ay nahugasan. Bagong buhay ang dulo, siyang saya ng Kapaskuhan. May awit sa puso ang Birheng Maria, mapalad ang taong abat mapakumbaba. Dukay sasagana, habag niyang sandata, ang pangakong kaligtasan, Emmanuel ang pangalan. Mga kandila sa luntiang korona, pag-asa ang dulo sa mundong naghihintay. Sa pagpawi ng kadiliman, kasalanan ay nahugasan. Bagong buhay ang dulo, siyang saya ng Kapaskuhan. Bagong buhay ang dulo, siyang saya ng Kapaskuhan. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, amin ang pinagsaluhan ng piging na nagbibigay buhay habang papalapit ang dakilang kapistahan ng Pasko, lalo nawa kaming makinabang ng may pananabik sa pagiging marapat sa pagdiriwang ng pagsilang ng anak mo na siyang namamagitan magpas sa walang hanggan. Amen. Umupo po ang lahat. Bilang paghahanda sa ating kapistahan, tayo po ay magkakaroon ng second collection. Sa ating simbahan, maraming kailangan na maisaayos ng ang lahat masiyahan. Maging angkop na dambana ng Diyos at natanan. Halina't magbigay ng ayon sa kalooban. Ang tulong tunay na siyang kailangan sa pagtaguyod ng ating simbahan. Ang ganti-punit ay iyayang tunay, rin ang soledad siyang magbibigay. Sa ating simbahan, maraming kailangan na maisaayos ng ang lahat masiyahan. Maging angkop na dambana ng Diyos at natanan. Halina't magbigay ng ayon sa kalooban. Ang tulong tunay niyang siyang kailangan sa pagtaguyod ng ating simbahan. Ang ganti-punit at iyayang tunay, rin ang soledad siyang magbibigay. Ang tulong tunay niyang siyang kailangan sa pagtaguyod ng
unang araw ng Misa Nobenaryo para sa karangalan ng Mahal na Birhen ng Soledad hanggang sa ika-31 ng Disyembre. Pagdarasal ng Santo Rosario at Novena sa ika-5 ng hapon na susundan ng banal na misa sa ganap na ika-6 ng gabi. Bukas, araw ng Linggo, ika-24 ng Disyembre, Misa de Gallo sa ika-4 at kalahati ng madaling araw, banal na misa sa ika-9 ng umaga at ika-6 ng gabi, at Misa Aguinaldo naman sa ika-9 ng gabi. Ang ating pong banal na misa sa araw ng Pasko, ika-25 ng Disyembre, ay sa ika-9 ng umaga at sa ika-6 ng gabi. Mula po sa ating Kura Paroko, Father Douglas Badong, ang taos-pusong pasasalamat sa ating butihing paring panauhin na si Reverendo Padre Joey Enriquez. Maraming salamat po. Sa ating mass sponsor sa unang araw ng nobenaryo na sina Juan and Norma Villanueva and family at sina Sherwin Hovater and family. At sa lahat ng nag-alay ng sobre at Christmas balls, maraming salamat po. Tumayo po ang lahat. Salve Regina. Redemptoris Mater, que per via celi porta manes, et stella Maris, succure cadenti, surgere figurat popolo, duce Jesu Christi, natura mirante, dum sanctum genitore, Virgo prius, aposterius, Gabrielis amore, sum exilium ave, Pecatorum, Ako po lubos na nagpapasalamat sa lahat po ng mga nag-serve sa ating banal na misa at sa inyo pong lahat na nakisa sa ating pagdiriwang. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ako rin po ay nagpapasalamat kay Father Douglas Badong sa pag-imbita po sa akin at para makiisa rin po ako sa inyong pagdiriwang para sa kapiyastahan na darating ng inyong mahal na Birhen ng Soledad. Maraming salamat po, Father Badong. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyuko kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Ang makapangyarihan Diyos Sama ng bugtong na anak na naparito na noon at hinintay nating bumalik ngayon ay siya nawang magpabanal sa inyo pakundangan sa liwanag ng kanyang pagdating at siya rin nawang pumuspos sa inyo sa pagpapala ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Patatagin nawa niya kayo sa pananampalataya, paligayahin sa pag-asa at pakilusin sa pag-ibig na puspos sa sigla ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kayong nagagalak sa pagdating ng nagkatawang taong manunubos ay puspusin nawa niya ng kantimpalang buhay na hindi matatapos kapag siya'y dumating ng may kadakilaang lubos magpasawalang hanggan.
Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Kasama ni Maria, humayo kayo at paghandaan ang pagdating ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Ingat po sa inyong pag-uwi. God bless po. Nuestra Señora de Soledad, napapagis ng panganuyan, matawan at pasakit, dahil sa Diyos na atas, o napilakap, Nuestra Señora de Soledad, mula sa sinapupunan hanggang sa kamatayan, si Jesus ay sinubay mo bilang isang inang tunay, kami sana'y magpapabayaan. O ina ng aming buhay, kami inalanin mo, mga anak kong minamahal. Nuestra Señora de Soledad, pinapakatiis ng mga hirap, ng mata ng pasakit, dahil sa Diyos